Dahil malapit itong kaibigan natin na si Fake Barber, sinave ko yung kanyang gupit para isuggest sa ating client. Pagkakita niya doon sa picture, abay, gustong gusto na. Kaya gawin natin ang isa sa mga obra, ang isa sa mga gupit ni Fake Barber. Shoutout sa iyo, ang dami mong natuturo ang mga barbero. Number 3 na clipper guard, paikot. Hindi man natin makuha yung mismong gupit ni Fake Barber dahil talagang napakaangas, napakaganda ng kanyang pagkakadali. Kahit kunti lang, magaya lang natin. Masaya na si client yan. So, ang gagawin natin dito, number 3, paikot. Yung ibabaw niya nakabagsak na, nakakrap na, kaya aayusin lang natin ang ibabaw nito. Overcomb, paikot. Ganito yung proseso na ginawa ko dito o yung procedure na gagawin ko. Estimate natin yung kanyang buhok, kung matigas ba yung hibla nito, kung maliliit ba yung hibla. Kaya magdedepende yan kung ano yung procedure natin gagawin. Gamit ako ng trimmer sa paggawa ng line-up, sa paggawa ng temple, saka yung pagtanggal ng patilya, pa-carve ng konti. Guhitan ko na rin dito sa part na to, and then pa-carve na rin dito sa may part ng likod. And then ibikat na natin dito sa likod na ito. Ano ba yung pagkakaiba ng bikat saka B-shape? Yung B-shape, hindi siya nakakat, pero naka-fading siya. Yun namang bikat, nakakat siya. Kaya yun ang difference ng dalawa. B-shape and B-cut. Ayun. Kung ano yung ginawa ko sa kabila, ganun din yung gagawin ko rito. Dahil nauuso na yung ganitong gupit, gumawa rin tayo ng video na ganito. 0.5 na clipper guard sa paunti-unting pag-blend nito. Kung saan gumawa ako ng guidelines, pa-carve dito, and then pa-carve din sa patilya. 1.5 na clipper guard para mawala yung mga dark spot, maging sakto yung blend niya o yung manipis papunta sa pagkapal. Tatlong combination ng gupit yung gagawin natin sa kanya. Wrap yung ibabaw, taper yung may patilya, and then nakabars yung likod ng kanyang tenga o yung kanyang likod. Zero close, pwede ring zero open, laruin natin yung adjuster para maganda yung blending niya. Okay na okay din talaga yung ganitong gupit. Iba ka talaga, Fake Barber. Salamat sa mga magaganda mong obra. Nakaka-inspire ka ng mga barbero, hindi lang sa mga baguhan, lalo na sa mga tulad ko na patuloy pa rin nag-aaral ng mga iba't ibang klase ng gupit. Basahin muna natin bago bawasan yung pinakang dulo niya para maging balanse naman yung kapal at maging okay, hindi masyadong mabigat yung dulo. And then texture, point cutting natin yung dulo para kapag nilagyan natin ng hair volume powder, okay na okay siyang tingnan. Basahin muna bago ahitan. Kapag naahitan na yan, makikita na agad natin yung forma ng gupit na ating ginawa. Akala ko malungkot na yung ating client, aba ngumingiti, yung pala malungkot na masaya. Pantay natin ng konti yung bangs niya, and then suklay natin ng malalaking suklay para magandang tingnan. O yung, okay na. Crop, taper, burst, by tatlong klase ito. Ganyan yung kanyang buhok, kaya yun ang susundan natin sa ibabaw nito. Nagsuggest lang tayo ng gupit para sa kanya.